Ni Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. Alas 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Kanseladong US visa ang dahilan, kaya inaresto sa San Francisco, California. Itong si retired Police Colonel Ruina Garma, dating General Manager ng PCSO, kasama ang anak nito. Ito po nilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla matapos questionin ng netizens ang pamahalaan kung bakit nakalabas si Garma ng bansa. Ayon sa kalihim, walang kaso si Garma at wala rin itong hold departure order, kaya't ito'y malayang nakaalis ng Pilipinas noong November 7. Ito pong si Garma na dating ang opisyal ng PNP at ng PCSO, ang pangunahing testigo at itinuturing na whistleblower sa madugong drug war ng Duterte administration. Isyu ng bayan, isyu ng bayan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Take a little walk Hi. and go across the track Maganda morning. where the viaduct Lamig. Lamig. has its ships. Magandang umaga, bayan! Secrets alive, Ito po si Jerry Baha. humming wise. Bumahabol si Anthony Taberna. Muling sumasa inyo ang 2x2 sa araw na ito ng Across the stack. Friday! Yuhuu! On a gathering Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Habang sinusubaybayan natin ang parada ng mga bagyo dito sa Pilipinas, na sinimulan ng kanilang majorette na si Christine, sinundan ni ng matapang na si Leon, tapos si Marce, tapos si Nika, ngayon si Ophel ngayon to, no? Si Ophel, feel your shrink. tapos susunod pa si Pipito. Won't be a single thing Meron namang mainit na sinusubaybayan ng ating mga kababayan, nating lahat. Ito hong Quadcom hearing ng Kongreso. his name through this disappear. Kahapon po ay kinansela na ng Kamara ang hearing na ito. Inanunsyo ang kanilang cancellation na sabi nung Lunes pa raw nila pinasabi yan.
na hindi natuloy. Kaya naman ang kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kumawala. At sinabing, bakit? Bakit ninyo kinansila? Kaya ang banner story po ngayon ng Manila Times ay ito. Ayan o. Duterte to confront Quad Committee. Matindi ha. Susugod daw po ngayong alas 10 ng umaga ang dating Pangulong Rodrigo Duterte para kumprontahin ang mga miyembro ng Quad Committee. Matapos daw hong tanggapin, matapos na tanggapin ang invitation, ay biglang kakansilahin. Ang nagpasabi ho niyan ay si dating presidential spokesman Salvador Panelo, sundan sa pahina 2. Ganito po ang kanya sinabi. PRRD and I, ayan, si Pangulong Rodrigo Duterte at ako, will go to Batasang Pambansa tomorrow. Kailan daw po pupunta sila sa Batasang Pambansa? Tomorrow. 10 a.m. Aba, may oras pa. Alas 10 ng umaga. And confront the Quad Committee members. Why? Ano daw po ang kanilang gagawin sa kanilang pagpunta sa Batasan? Para daw ho kumprontahin itong mga miyembro ng Quadcom. Bakit? Yun nga ho sumunod. Why? After demanding his presence and after he accepted their invitation, they will just cancel it without prior notice. Bakit daw ho pinadalhan ng imbitasyon na tinanggap naman ng dating Pangulo at ngayon ay biglang kakansilahin? Hindi pa ho natapos doon si Secretary Panelo at kanya sinabi, ang tinutukoy po ay lalaki, si dating Pangulong Duterte, will ask them to schedule a marathon hearing of 10 days. Obo. Yung gusto raw ho ng dating Pangulo ay marathon, sunod-sunod na hearing sa loob ng 10 araw. Oba, tingnan mo nga naman yan. Kahapon ho, kutakot-takot na paliwanag ang ibinigay ng mga chairman at co-chairman ng Quadcom. Bakit daw, hindi naman daw, wala naman daw silang natanggap. Wala naman daw silang natanggap na confirmation na dadalo. Narinig lang daw nila sa social media, samantalang sila nagpadala naman officially ng letter of invitation. Ayan. So ganoon. Kaya't ang sinabi kailan daw, Mother? November, yung hearing nagagawin daw sana 21. Yung dapat ay ngayon ay gagawin ng November 21, yung sinabi nila kahapon. Ayan. So yun pala sa susunod na Huwebes. Ito po ang latest, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Gaya po ng ulitin nga natin. Flash Report. Flash Report. Ayan. Gaya po ng flash report kanina ni Milky Rigunan mula dyan sa Kongreso, ang ating House reporter, itutuloy na raw po ngayon. Itutuloy na raw po ngayon ang hearing ng Quadcom. Matapos kansilahin kahapon, napagtanto nila, total, oo nga naman, di ba? Panay ang imbita nila. Ngayong pupunta, biglang kakansilahin. Tutuloy na raw. Itutuloy na. At eto ho, mayroon hong tayong kopya ng isang liham. May nakalagay po na House of Representatives, Republic of the Philippines, House of Representatives, Quezon City, 19th Congress, 3rd Regular Session. Committees on Drugs, Public Order and Safety, Human Rights, and Public Accounts. Notice of 11th Joint Public Hearing. May petsa ho ito. Ayan. Pinapakita ho natin sa telebisyon, sa mga sumusubaybay sa atin sa RH Television.
November 12. Ayan, Engineer Tony Nanggel. Tingnan mo nga naman, 12 November 2024. Respect. Ganito po ang ating mababasa. Well, don't you worry, but Narito po here he comes through ang ating mababasa the Barry and the Slough. dito po sa kalatas na ito. His shadow is cast Narito po. wherever he stands. Your Honor, ayan na, Your Honor, please be informed that the 11th joint public hearing, nais po naming inyong malaman na ang pang-11 sama-samang pagdinig pampubliko will proceed tomorrow. Ang tinutukoy pong tomorrow ay ngayon, November 13, 2024. Baka tanong ninyo, anong oras? Anong oras yan? At 9:30 a.m. Ayan, ha? Saan gagawin yan? Saan gagawin yung joint hearing na yan? At the People's Center Building, House of Representatives, Quezon City. Paano? Yan, doon daw gagawin, ha? Sa Kongreso. People's Center Building, House of Representatives. Ibang lugar ba ito doon sa dating pinaggaganapan? Pumili ba sila ng malaki-laking lugar? Paano? Maaaring tanong ninyo, paano yung unang cancellation kahapon na live via satellite na ipinahayag ng mga members ng mga chairman ng committee? Kindly, ito ang sagot. Kindly disregard the earlier notice of cancellation regarding this matter. What is saying? Huwag nyo na raw intindihin yung naunang mga pahayag nila. TV screen. Attached is the agenda on the said public hearing for your honor's reference. Ayan, ha? Man, he's Very truly yours, Robert Ace Barbers, Chairperson, Committee on Dangerous Drugs. in the sun and direct Ayun! red bright. Meron na nga pala. Ayan. So mamaya, meron pala tayong susubaybayan talagang matindi ngayon na ito yung now showing. Yeah, hindi ito next picture, ha? Coming soon, very very soon. Sa ilang oras lang na paghihintay. Tutuloy pa kaya ang dating Pangulo ngayong call, sabi ng mga kongresista, sabi ng Congress. Sige, pupunta siya. Call. Ayan, ha? Where the viaduct looms. Alaman natin. Doom. So, subaybayan natin kahit i-ready na ninyo ang inyong mga popcorn, ang inyong mga binusang mais, ang mga mani dyan. I-ready na ninyo yan para sa isang mahaba-habang talakayan at yan po itututukan live via satellite ng DZRH. Yun sa mga dumadaan dyan, sa Batasan area, medyo palagay ko magsisikip ang traffic dyan dahil may mga supporters daw pong susugod dyan. Ayan, ha? Kaya medyo ngayon pa lang umalis-alis na kayo ng bahay, mag-ready na kayo para kayo hindi mauipit ng traffic. Ha? Iwasan traffic advisory. Iba naman ito. Iwasan ang EDSA flyover northbound. Bakit? Dahil may ginagawa sa flyover. EDSA flyover northbound. Saan yan? Ang haba ng EDSA. Saang flyover? Ito dito sa Rojas Boulevard. Rojas Boulevard, EDSA flyover. Yun, may ginagawa sa flyover. Grabe daw po ang traffic. Ayan, bukod doon sa traffic advisory na yan, nako. So Rojas Boulevard flyover, yung tumatawid ng EDSA. Ayun, yung tumatawid ng EDSA na flyover ng Rojas Boulevard. Ayan, malapit nang umabot sa Cavitex ang traffic. Nako, yung mga manggagaling ng Cavite, meron ba silang ibang madadaanan, Yuel?
galing ng Cavite, papasok ng Manila. Baka meron, no? Kung may alam kayong madadaanan, humanap-hanap na kayo ng iwasan na ninyo itong Rojas Boulevard Flyover, Rojas EDSA. Rojas Boulevard EDSA Flyover. Dahil napakahabang traffic na ngayon dyan. Doon sa Makapagal, iwas papunta ng Makapagal Avenue. At kung meron pa kayong ibang alam na daan dyan, iwasan na ninyo sa mga mananggagaling dyan sa Cavite area. Pero dyan sa Batasan, habang maluwag pa, bumiyahin na kayo dahil mamaya ay may mga mangyayari dyan sa paligid ng Batasan na complex. Bok Pengalinyo, kumusta ba dyan sa Davao? Wala na ba dyan? Wala na ba dyan si PRRD? Si FPRRD? Andito na nga ba sa Manila para dito sa Quadcom hearing? Ang mga kumabasyero ng bayan ng Katunying, Jerry, Dos. Oras po natin, Mr. Jerome Tang. Alas 6:20 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, November 13, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Dengue package rate itinaas ng PhilHealth ng 200%. Dagdag singil sa kuryente ng Meralco Casado ngayong buwan ng Nobyembre. Pangulong Bongbong Marcos, tiwalang walang mababago sa relasyon ng Pilipinas at Amerika sa pagkanalo ni Donald Trump. 5 Chinese national, 2 Pinoy, arestado ng CIDG sa ni-raid na SIM card scam hub sa Pasay City. At barangay chairman itinumba sa harap ng kanyang bahay sa Jaén, Nueva Ecija. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Sa pangalan po ni Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Alamin muna natin ang update sa parada ng mga bagyo. Asa na ba sino yung huli? Si Ophel, si Chanel Dominguez ng Pag-asa, nasa linya natin. Miss Chanel, magandang morning. Magandang morning din po sa inyo, Sir Jerry, at magandang morning din po sa mga tagapagsubaybay po natin. Update po muna tayo dito po sa mga binabantayan po nating mga bagyo. Unahin na po natin itong si Ophel, na puluyan na po naging isang ganap na typhoon category. Huling namataan sa line 595 km east ng Dait, Camarines Norte. May taglay na lakas na hangin na 120 km per hour at pagbugso na 150 km per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 km per hour. Dahil po dito, meron na tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito sa may Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, easternmost portion ng Mountain Province at easternmost portion ng Ifugao. Meron po tayong lead time dito sa signal number 1 na 36 hours, kaya ito po ay para po makapaghanda po ang ating mga kababayan dito po sa mga possible na maapektuhan neto ni Ophel. So nakikita po natin, possible po ang landfall neto ni Ophel bukas po ng hapon. Yes po, dito sa may Cagayan or Isabela po. And then nakikita din po natin, lalabas naman din po siya ng Philippine landmass patungo po ng Luzon Strait by Friday naman po. And then, pa-update naman tayo sa next pa po natin magiging bagyo. Teka, Chanel, tingnan lang natin ha. So, walang pagbabago sa
sa direksyon nitong si Ophel. Yes po, opo. Cagayan or Isabela ang tumbok niya. Opo, opo, opo. Naku po, grabe ng perwisyo sa Cagayan. Oo nga po. Mukhang water world na yung buong Cagayan. Oo nga po, yun nga po. Sila po yung natutumbok lagi po. Oo, tapos ito'y so parang dadaplis lang pala ano sa kalupaan itong si Opo. Palatawid po din siya na papuntang Taiwan naman po. papataas na Yes siya. po, opo. Okay, so kung ito'y magla-landfall sa Isabela, Cagayan area, ano pang mga tatahakin itong kalupaan, lugar? So nakikita po natin, pagkat ano niya po sa Cagayan, possible po magtamaan din po niya ang Babuyan Islands, and then patungo na rin po siya ng Taiwan. Ang Batanes. Ang Batanes, possible po hindi po siya dito lulapit, pero asahan po natin makakaranas din po ang Batanes ng mga lakas na bugso ng ulan at mga paghangin din po. 120 kph na ang lakas niya. Ina-expect pa ba itong lalakas? So nakikita po natin dahil nasa karagatan pa po natin to, hindi po natin inaalis ang posibilidad. So anong nakikita niyo, meron tayo ulit na magiging signal number 4? Yes po, opo. Dito Nakikita kay, po natin, Ophel. pinakamataas po natin. Kapag may typhoon category po tayo, pinakamataas na tinataas po natin ay signal number 4. Okay. Okay, sumunod tayo doon sa ano, yung nasa huli, si Pipito. Opo, ito po ano naman po, balik punta po tayo dito sa tropical storm na si Manny. International name po siyang Manny at magiging Pipito po once na pumasok na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Uli po siya namataan sa line 2,210 km east ng Eastern Visayas. May taglay na lakas na hangin na 75 km per hour at pagbugso na 90 km per hour. So ngayon, dahil nasa labas pa naman po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, wala pa naman po itong direct ng epekto sa anumang parte ng ating bansa. And dito nakikita po natin, possible din po ang landfall scenario dito po sa northern at central Luzon by Sunday po, afternoon or evening. And then patawid po ito papuntang West Philippine Sea. Ayun, teka, malayo pa itong posibleng maging Pepito, pero hindi kaya ito mas lumakas, Chanel, dahil ngayon pa lang medyo may lakas na siya. Yes, Habang po. malayo pa siya sa par, malakas na siya, baka pagpasok niyan mas malakas yan. So nakikita po natin, possible po pagpasok po na ng ating Philippine Area of Responsibility ay isang ganap na po siyang typhoon category. At hindi rin po natin inaalis ang posibilidad na mag-super typhoon category po ito prior to landfall dahil ito po ay nasa karagatan pa po. Oo nga, malayo pa may lakas na siya, no? Opo. Tapos anong magiging direksyon niya? Mapataas din ba yan? May Northern Luzon ba ulit ang tatamaan? So nakikita po natin, patawid po siya ng ating Philippine landmass, papunta po siya ng West Philippine Sea. So tatawid? Opo, tatamaan tatawid po siya ng landmass. May ano na ba ito? May trajectory na ba ito? May nakikita na kayong pwedeng kung saan siya magla-landfall? Yun po, possible po sa main northern or central Luzon. So ngayon po, dun lang po siya possible mag-landfall dito po sa eastern section po nito. So may possibility na central Luzon? Opo. So medyo bumababa na ng konti, Chanel. Opo. Lumalakas na ba ang kasi 'di ba ang nagtutulak sa bagyo para hindi makaangat yung amihan. Ngayon medyo mahina pa 'di ba? Yes po. Possible nakita po natin yung bugso po niya next week pa po. Next week. So yun, kapag malakas na ang amihan, yun yung mga landfalling na ang mga bagyo, no? Opo, yan po lalo po. Naku po, inang. Doon tayo mas lalong kabahan. Opo. Chanel, maraming salamat sa update. Maraming salamat din po, Sir Jerry, at magandang umaga. Magandang umaga sa inyo dyan, sa mga kasama natin sa Pag-asa. Si Chanel Dominguez ng Pag-asa. CS Balita. Kaya tuloy-tuloy po tayong maghanda. Yung sa mga may maitutulong pa, may maipapadala pang tulong, lalo na yung pagkain, tubig, damit. Kaawawang mga kababayan natin dyan sa Northern Luzon, hindi na nakakapasok sa trabaho, hindi na nakakapasok sa eskwela, yun yung mga hindi masyado naapektuhan. Yung mga naapektuhan ay, ilang linggo na sa mga evacuation center. Hindi na makauwi ng kanilang bahay dahil yung iba wala nang mauwian. Yung iba naman lubog pa ang kanilang mga bahay sa tubig baha. ACS Balita. Alas 6:32 ang ating oras, magbabalik pa rin ang ACS Balita.
This time check is brought ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, matikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:37 ang ating oras. Patuloy ho tayong kumukontak kay Congressman Ace Barbers, ang chairman ng House Quadcom. At sa iba pang mga chairman ng Quadcom, co-chair. At ganoon din kay Attorney Sal Panelo. Tumatawag po kami at malaman natin kung mangyayari ang pinakahihintay, ang kinasasabikan ng lahat na pagdalo ng dating Pangulo dyan sa Kongreso. Samantala, itinaas po ng PhilHealth ang benefit package para sa severe dengue mula sa 16,000 ay magiging 47,000 hanggang patuloy na tumataas ang mga kaso nito sa buong bansa. Nagkabisa ang bagong package rate noong November 1. Ang 200% na pagtaas ay bahagi ng patuloy na benefit rationalization ng PhilHealth upang mabigyan ng sapat na proteksyon ng publiko na may problemang pinansyal at tinamaan ng dengue. Sa unang bahagi ng taon, itinaas ng PhilHealth ang benefit package nito para sa dengue mula 10,000 hanggang 13,000. Ayon kay PhilHealth at CEO President Emmanuel Ledesma, bahagi ito ng pagsuporta nila sa mga Pilipino, lalo na sa mga panahong ito na patuloy ang pagsipa ng dengue sa bansa. Yan ang kailangan natin. Gamitin ang pondo. Tataas ng 43 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company ngayong Nobyembre. Dahil dito, ang mga customer ng Meralco na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan ay magkakaroon daw po kayo ng 85 pesos na dagdag sa bayarin sa kuryente. 128 pesos naman ang magiging dagdag kapag nasa 300 kilowatts ang inyong nakukonsumo. Ayan, at pataas pa. Paliwanag ni Manong Joe Zaldariaga, epekto ito ng pagsipa ng generation and transmission charges at depreciation ng piso kontra dolyar. Ayun. Oo nga, lumalakas ang dolyar eh. Teka, tingnan nga natin magkano na ba ang palitan ngayon. Yung pagsasara kahapon. Teka lang tingnan na natin. Ayun, 58.83. Ayan nga. Tumaas nga pala ang dolar. 58.83 ang palitan po ng piso at dolyar. Alas 6:40 ang ating oras. Kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na walang mababago sa relasyon ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Trump administration. Ayon sa Pangulo, may matatag na tratado ang dalawang bansa at hindi ito mababago. Gayunpaman, sinabi ng Pangulo na abangan na lang kung magkakaroon ng malaking pagbabago sa sandaling magsimula na sa panunungkulan si President-elect Donald Trump. I don't think it will change the global forces that are they are our oldest treaty partner. That doesn't change. So I will have to see if there is major change, but I don't think so. I don't think so. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, yung Trump pump ng stocks ay sa Amerika ay nagpapatuloy, pati yung dollar, kaya nga tumataas ang halaga ng dollar. Ito nga 58.83 palitan ng piso at ng dolyar, at yung Bitcoin
Meron na naman bagong all-time high, 89,940. $89,940 per Bitcoin. May mga nagsasabing dahil pa rin daw yan sa pagkapanalo ni Donald Trump. Isang SIM card hub, scam hub ang sinalakay ng mga tauhan ng PNP CIDG sa Pasay. Naaresto sa naturang operasyon ng 5 Chinese nationals at 2 Pinoy na nagsusupply umano ng mga pre-registered SIM cards. Ayan, sa mga foreign nationals. Ginagamit ang mga ibinebentang SIM card sa love scam. Ayan, telecommunications fraud at iba pang illegal na aktibidad. Nakumpiska naman ang daan-daang SIM cards, credit cards, blank cards na may magnetic strips at text blaster devices. Naku, ayan. Yun yung text blaster, kung hindi ninyo alam yan, maliit lang yan parang laptop lang yan, parang laptop. Pwede hong isakay yan sa isang sasakyan, tapos bumibiyahe, habang bumibiyahe, mag-send ng text yan. Lahat ng mga nasa mga 1 to 2 kilometer radius, matatanggap, kahit hindi ninyo kilala yan, kasi text blast nga siya, matatanggap ninyo. Kaya may mga ganyan, pagala-gala, gamit yung text blast, nasa isang sasakyan, ikot ng ikot sa ilang mga komunidad. Kaya huwag kayong click ng click o pindot ng pindot sa mga natatanggap ninyong mga text messages. Nasa kustodiya na ngayon ng CIDG ang mga suspect at maharap sa paglabag sa SIM Registration Law at Anti-Financial Account Scamming Act at Cybercrime Prevention Law. Samantala, patay ang isang barangay chairman matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakilalang suspect sa Jaén, Nueva Ecija. Itinumba ang 41 anyos na barangay chairman na si Mark Vic Corpus Pascual habang nagpapahangin lang sa tapat ng kanyang bahay. Naku po, talaga naman ang eleksyon dyan sa Nueva Ecija. Ito po ay dyan sa barangay Don Mariano, pasado alas 12 ng hating gabi. Alas 6:44 ang ating oras. Kaugnay niyan, may follow-up report si RH25 Grace Sansano mula mismo dyan sa Jaén, Nueva Ecija. Come in, Grace! Jerry, pinatututukan na ngayon ng PNP ang nangyaring pamamaril sa isang barangay chairman sa bayan ng Jaén. Kaganinang madaling araw o pasado alas 12 pala ng hating gabi, na isugod pa sa pagamutan ang 41 years old na barangay chairman na si Kapitan Mark Vic Corpus Pascual ng barangay Don Mariano Marcos sa Jaén, Nueva Ecija. At dito nga ay nagpapahangin ito sa harapan ng bahay nila nang biglang sumulpot ang isang kotse at dito pinagbabaril ang naturang biktima na isugod pa sa pagamutan ng biktima, subalit agad din itong binawian ng buhay. Posible nilang ginamitan ng silencer ang baril na ginamit ng mga suspect dahil hindi gaanong narinig ng mga kapitbahay. Ang biktima ay pamangkin ng nakaupo ngayong mayor ng Jaén na si Mayor Sylvia Corpus Austria. Ito ang unang insidente na naitala matapos ang filing ng COC na sa nalalapit na local at national election. Ang Jaén ang isa sa mga bayan na tinututukan ng COMELEC at PNP sa panahon Lagi yan, Lagi yan, yung Grace, yung Jaén. Matindi talaga, teka, anong oras nangyari yan? Anong oras nangyari yung pamamaril? Nangyari pasado alas 12, kaninang hating gabi. Kanina lang. Kanina lang yan. Sa tapat mismo ng kanyang bahay. Yes, tapat na yung harapan mismo ng bahay niya at dito biglang sumulpot ang isang Vios na kotse at ito'y pinaulanan ng bala. Maraming tama sa katawan ang biktima pero naisugot ba nga siya sa hospital, kaya lang agad din itong binawian ng buhay. Kinakalap na ngayon ng mga investigador ng mga CCTV, Jerry, para nga matukoy kung sino ang nasa likod yung may-ari ng kotse or kung ano pa ang pwedeng makuhang investigasyon. Yes, Jerry. Anong mga gamit na armas ng mga suspect?
Ang sinasabi ay short firearms. Pero isa pa rin tinitingnan. Kasi nga may silencer. Aba, may silencer pa, no? Oo. May gamit pang silencer. So may mga witness, may mga nakakita. Actually, yung alas 12 kasi ng gabi sa hain, marami yung nasa loob na ng bahay talaga. Tulog na. Pero muna, medyo ang hain, mga tao dyan, medyo may pangamba, natatakot, lumalabas ng yung ganon na oras. Marami yung natutulog na, nakasinop na sa loob ng bahay. Pero ang pinagtatakhan nga ng mga residente, wala silang narinig ng mga malalaking putok. Oh, yun nga, may silencer. Pero paano nalamang sakay ng Vios? Yung mga salarin? Mayroon silang nakuha na ang impormasyon natin. Kanina lang, kausap ko rin si Vice Mayor Austria, Attorney Sylvester Austria, at tinatanong ko nga rin at nagpa-follow up ako sa kanila and even sa PNP, yun yung sinasabi na may nakuha na sa CCTV na yun. May CCTV. So, ngayon, pinatututukan na bagong provincial director ng PNP sa Nueva Ecija na si Colonel Ferdinand Hermino, na ito'y malutas. At ito rin kasi yung kahilingan ng pamilya ng biktima at maging yung mga kababayan dyan sa hain. Dahil isa siyang barangay chairman at nasa track record, matino naman, mahusay naman ang paglilingkod nito sa kanyang mga constituent. Kanino siya, itong si Kapitan Marvic Pascual, kanino ba identified na partido? Bagamat apolitical, dapat walang kinikiling ang political ang mga barangay, pero hindi naman totoo yun. Saan ba siya identified? At pamangkin kasi siyang buo ni Mayor Sylvia Corpus Austria. Okay. So sa panig siya, sa partido siya ni Mayor. Yes. Mayor Sylvia. Yes. Okay. Sige. Okay, magkakaroon pa rin tayo ng mga follow-up report dyan kung ano ang magiging takbo ng isasagawang investigasyon. At may paniwala nga, at sabi nga, di ba, isang local official siya. So, bubuuin ang Special Investigation Task Group. Yan ang ating update. Ito, 325 Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Grace. Samantala, sa mga kabubukas-bukas pa lamang ng kanilang mga radyo at DZRH teleradyo, inuulit po natin, kahapon ay in-announce ang pagkansela sa hearing ng Quadcom. Sabi, nagpadala na sila ng maaga pa ng mga liham sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang sabi nga po ni Attorney Sal Panelo, bakit ninyo kinansila? Kaya susugod daw po ngayon ang dating Pangulo dyan sa Kongreso ngayong alas 10 ng umaga. Pero ito ang latest, inuulit po natin, may pahayag po ang House Quadcom na itutuloy na nila ang hearing. At ito sa kopya ng binasa kong liham sa inyo kanina, pinapakita natin ngayon sa RH Television. Ito ay permado ng isang lumilingon sa tawag na Robert Ace Barbers, ang chairperson ng Quad Committee, na tuloy daw po ngayon 9:30 a.m. Teka, baka naman fake ito. Baka naman fake news ito, Mother, itong sulat na ito. Alamin natin mismo mula sa ating House Reporter RH12, Milky Rigunan. Come in, Milky! Magandang umaga, Jerry. Hindi fake news, tuloy. Hihintayin ng Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung darating nga ba ngayon sa Kamara. Kagabi, nagdesisyon ng komiting ituloy ang hearing ngayon sa kabila ng unang announcement na kanselado ngayon ang hearing at sa halip gaganapin ito sa November 21. Nag-press con pa kahapon GB ng umaga
si Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers at ipinaliwanag na Lunes pa pinadala ang cancellation notices sa mga resource person para iparating na hindi daw matutuloy ang hearing ng Quad Committee na nakaschedule ngayong Miyerkules. Patunay din siguro ito na hindi naduwag ang komite sa kansaw ng kampo ni Duterte na kung kailan umano dadalo daw ang Pangulo, ikakansela naman ang hearing. Samantala, huwag talbogan ng misa para daw sa pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Ito naman ang mensahe, Jerry, ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas sa report na pupunta umano si dating Pangulong Duterte sa Kamara ngayon. Ayon kay Brosas, ang pagpupumilit ni Duterte na pupunta ng Kamara ay isang publicity stunt. Pero kung magpupumilit si Duterte ang pumunta, haharapin siya ng Makabayan Black. Pero harapin din daw nito ang pamilya ng mga biktima ng EJK. Narito si Congresswoman Arlene Brosas. Dapat siguro marinig natin mismo kay Duterte ano yung sinasabi niya. Kasi pwedeng kung ano-ano sinasabi niya hindi natin alam kung alin doon yung totoo at hindi. So kailangan humarap siya, sabihin niya sa atin, sabihin niya sa taong bayan, pupunta siya. Kailan siya pupunta? Anong gagawin niya? 'Di ba? So yun yung ano. At hindi kami, gusto lang namin sabihin no, na yung mga sa Senado nga, nung humarap doon, meron din siyang mga supporters na nandun. Meron din siyang, but on the other hand, napakarami ng mga nagpunta doon na nagprotesta. So, ibig sabihin, ito, mga ano niya lang ito, mga minions niya ito. At nakahanda naman ang lahat. Kahit nga ang mga biktima ng war on drugs at biktima ng mga human rights violations, nakahandang sagutin siya. Samantala, bago ang hearing ng Quadcom, magdaraos muna ng isang misa para naman sa pamilya ng mga biktima ng EJK sa madukong war on drugs ng Duterte administration. May impormasyon, Jerry, na magrarally naman ang mga taga-suporta ni Duterte sa harap ng batasan. Teka, 9:30 yung binanggit ng doon sa letter. People Center Building. Iba ba ito doon sa karaniwang pinaggaganapan ng Quadcom hearing? Bago yung building na yan, Jerry, kung iba ito. Dito sa Kamara, iyan ay nasa pagpasok mo ng North Gate, nasa kanan. Iba ito dun sa pinaggagawa ng karaniwang nung mga nakaraang Quadcom hearing. Iba ito. Yan din yun. Yan din yung ito rin. Pamilyar ako dyan. Ako pa tatanungin mo. Pamilyar ako dyan. 1990, nagko-cover ako dyan eh. Oo nga. Ang tagal na yun. Wala pa yung ibang mga building na yan. Hindi naman 1990. Ay, nabutan na kita ron eh. Nabutan na kita dyan eh. Grabe. Pataon na pala. Mga 1998 or 2001 o mga 2000. Oo nga pala. Sige. Parang last year lang. Pero naman, Jerry, ay kami gulong-gulo na kahapon. Kasi kahapon nag-press con. Si Congressman Robert H. Barbers canceled ang hearing November 21. Gusto nilang pumunta sila. Ngayon, kagabi, mga mag-aalas 10 o 10:30 ng gabi, nag-update kami. Inalis yung canceled. Ayan, text kami sa mga kinaukulan sa Committee Secretariat at pinupirma na itutuloy daw ngayon ang hearing. Pero walang pirma kasi ni Congressman Ace Barbers itong papel eh. Ang may pirma lang itong si Mr. Arturo Felix Catarata, Committee Secretary. Siya yung Committee Secretary ng Quadcom. Pero kumaga ay binerify na rin namin. So, kinumpirma na rin niya ng maraming mga kinaukulan sa Quad Committee. So, tuloy, Jerry, ang senaryo mamaya, una ay misa ng pamilya ng mga EJK victims at itutuloy ang Quadcom. Ang sabi nga ay, hihintay nila, bubuksan nila ang gate ng North at South Gates ng Batasan sa pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod kay dating Pangulo at sa mga EJK victims, meron pa bang particular na mga personalidad na kumbidado? Ang plano kasi, Jerry, once na dumating ang dating Pangulo, yung ilang mga resource person, baka daw hindi na muna pagsalitain o kung bagay tanungin lamang yung ilan. Kasi ibibigay daw nila ang buong
hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanong namin, Jerry, kung ang hearing ay natatapos na mga sabihin mo 11:30 ng gabi, ano kaya kung ibibigay nila yung buong hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, baka mamayang madaling araw na kami makauwi sa pag-offer ng Quadcom hearing. Yan ang abangan. Paliwanag ng dati, yan ang abangan. Okay. Thank you, Milky. Abangan natin ang mga ganap dyan sa Kamara. Ako si Neil Gregorio Nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Nga pala, nakontak na ho ng DZRH News si Attorney Salvador Panelo at nagre-ready na raw sila. Ayan, nagre-ready na raw sila. Nagre-ready na raw po itong si Attorney Sal para sa kanilang pagpunta dyan sa Batasan Complex. Oras po natin, 6:57. Balitang makatotohanan. Baldos! Let's move and gay and get it on. Yeehaw! Naka-ready na ba ang inyong mga binusang mais dyan? Ang mga kukutin? Ang yung mani na maraming bawang. Naku, sarap nun, ano? Popcorn. Yan, habang inaantabayanan ang now showing, ang next picture, ang coming soon na Quadcom hearing, na tuloy na. Tuloy, gaganapin ngayong 9:30 ng umaga. At mukhang tuloy din ang pagpunta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit nakahapon ay kinansela, ng Quadcom, at sinabi nga na susugod sila, sabi daw ni Attorney Salvador Panelo, ngayong itutuloy ng Quadcom, mukhang tuloy din ang pagpunta ng dating Pangulo. Ayan, kanina ay nakausap ni Mother Malu namin din si Attorney Sal Panelo, at hindi na natin makausap on air dahil busy na raw at nagre-ready na. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea ay pupunta rin pala. Eto, nasa meeting daw sila, too busy. Sila daw ay busy ngayon sa pagprepara sa pagpunta dyan sa Quadcom hearing. Ayan. Mukhang ang mga Quadcom chairman at co-chair ay busy rin. Mukhang hindi na nagsiuwian kagabi, Milky. Nasaan kaya sila? Mukhang hindi na nagsiuwian. Lahat yata naghahanda. Baka naman mamaya sa hearing mga nangangalumata kayo, at ma-disappoint lang kaming mga nag-abang ng husto, Lalo pa si Nanay Benny. Si Nanay Benny nagluto pa raw ng pansit. Ayan, sabi ni John. Si Nanay Benny nagluto pa ng pansit. Tapos sino kasama niyo dyan? Si Ateng Irma. Si Ateng Irma ay nakatutok na at nag-aabang na ng Quadcom hearing. Yan. Ganon din ang Bicolana. Ang mula sa Sorsogon na si Tita Salay at Nanay Elizabeth Almasan. Ayun. Tingnan mo na, from Sorsogon ay lumuwas pa. Hindi naman dahil sa hearing, kundi dahil sa birthday ni Beshi Mike Almasan. Ayan. Mike, happy birthday. At kahapon ang kanilang celebration, kasi kahapon mismo yung birthday ni Mike, at manonood daw sila ngayon ng Quadcom hearing. Aba, mukhang lahat yan ang pinaghahandaan, Talaga naman. Kuyang Els Bartolomeu, pumasok kayo sa trabaho, yung mga kailangan papasok sa trabaho, wag a-absent dahil lang sa hearing na yan a-absent kayo. Ayan, si Kuyang Els Bartolome ay nag-aantabay na raw, naka-monitor na. Ganon din si Rex Kayanong, si Eric Damian. Eric, kumusta ba pinsan mong si Larry Damian, pakanta-kanta pa ba? Galing kumanta sabi ni Ernie Kaok, ganon din si Jerry Labasan at si Doc Sam de Lasa. Magandang morning. Kumusta ba mga pinatutubo nating buhok dyan,
Tumutubo naman ba? Tayo ituloy-tuloy sa pamimigay ng Pasko Panalo promo. Diyan po, andyan ang ating Pasko Panalo agent sa Barangay San Jose. Sa Navotas. Ayan, sa Navotas, andyan. Andyan ang ating RH6, kaya lakasan ninyo ang inyong mga radyo at teleradyo. DZRH, una sa Pilipinas, una sa public service. Una sa Pilipino. Ayan. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Si Kasoji Jimenez daw ay nilagang mais at kamote ang kanyang nire-ready para habang may pinapangos habang nanonood ng Quadcom. Iko-cover po yan ng DZRH live via satellite, kaya tumutok lang ho kayo. Pwede ho yan sa radyo sa DZRH o kaya sa DZRH television channel 18 sa ating signal cable. Sa Sky Cable ay channel 129, sa Destiny Cable ay ganoon din, channel 129, Cable Link channel 3. At sa mga cable providers sa iba't ibang lalawigan, check ninyo kung anong alam naman na ninyo kung anong channel dyan ng DZRH. At siyempre sa Facebook at YouTube. Oras po natin, Mr. Jerome Tang, Engineer Tony Nanggel, saktong-sakto 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules at 13 ng Nobyembre 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. House Quadcom hearing tuloy. Tuloy ngayon. Dating Pangulong Rodrigo Duterte may face-off sa mga kongresista. Pagdalo ng dating Pangulo, inaabangan. Drug war witness. Dating Colonel Ruina Garma at anak, inaresto sa Amerika dahil sa kanseladong US visa. Deportation, pinoproseso na. Sasakyan ng PIDEA na dumaan sa EDSA busway, tinikitan. Pagsibak kay General Sidney Hernia bilang NCRPO Director, fake news ayon sa PNP. 3 patay sa engkwentro ng militar at mga kidnappers ni Elliot Eastman sa Zamboanga, Sibugay. At bagyong Ophel lumakas pa. Isa ng typhoon, nasa typhoon category, 6 na lugar nasa ilalim na ng signal number 1. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world! Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng mga balita, tuloy ang face-off ni na Pangulong Rodrigo Duterte at ng House Quadcom members ngayong araw. Ito ay makaraan ang urong-sulong na schedule ng Kamara sa investigasyon ng Quadcom kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration. Sa website ng House of Representatives kagabi, tinanggal na ang markang canceled sa scheduled hearing ng Quadcom ngayong Miyerkules, November 13. Sinundan ito ng confirmation ng Committee Secretariat na tuloy na nga ngayon, alas 9:30 ang hearing. Batay sa schedule, magdaraos muna ng misa ang Quadcom na dadaluhan ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Una ng kinantsawan ng kampo ni dating Pangulong Duterte ang Quadcom na naduduwag, kaya kinansilang hearing.
Nagbanta pa si dating Pangulong Duterte na susugod siya sa Kamara at kukumprontahin ang mga lider ng Quadcom sa di umano'y pag-atras sa petsa ng hearing. Samantala, inaasahan namang maibabalik na sa bansa si dating PCSO General Manager, retired Colonel Royina Garma kasama ang kanyang anak na si Angelica sa loob ng 10 araw. Ito ang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla matapos umalis ng bansa si Garma noong November 7 at nagtungo sa Amerika, ngunit inaresto at nakakulong ngayon sa San Francisco, California dahil sa canceled visa. Ayon kay Remulla, pinoproseso na ang deportation order ni Garma para agarang mapauwi sa Pilipinas. Alas 7:16 ang ating oras. Itinanggi ng Philippine National Police ang report na tuluyan ng sinibak sa pwesto si NCRPO Director Police Major General Sidney Hernia. Tinawag ni Police General Jane Fajardo ang nasabing mga report na fake news. Paglilinaw ni Fajardo, suspendido lamang si Hernia ng 10 araw habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kontrobersyal na raid sa Century Peak Tower sa Maynila na nahaluan ng kutakot-takot na intriga. Hinarang at tinikita ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang driver ng isang sasakyan ng PIDEA matapos na mahuling pumasok sa EDSA busway. Ayon sa SAIC, nadiskubre rin nila na peke ang lisensya ng driver na nagpakilalang taga-PIDEA at hindi rin rehistrado ang sasakyan. Naku po, inang. Maging ang nakakonvoy na motorsiklo na pag-aarid umano ng ahensya ay binigyan ng violation ticket. Ikinatwira naman ng driver ng sasakyan na napilitan silang dumaan sa EDSA busway dahil may operasyon umano sila, ngunit hindi tinanggap ng SAIC at ng DOTR ang kanilang dahilan sa paggamit ng EDSA busway. Ba't tinikitan lang? Kung hindi mga rehistrado yan, walang lisensya, arestado dapat yan. Kahit pa mga taga-PIDEA yan, lang dapat na unang sumusunod sa batas. Patay ang hindi bababa sa 3 katao, kabilang na ang sangkot umano sa pagdukot sa American citizen na si Elliot Eastman matapos na makasagupa ng magkahalong pwersa ng militar at pulisya sa Zamboanga, Sibugay. Ayon sa 1st Infantry Division ng Philippine Army, kabilang sa mga nakumpirmang nasawi ay ang 8 most wanted ng probinsya na si Morsid Ahud, nasangkot sa napakaraming krimen kabilang ang massacre. Maliban sa wanted, nakilala rin ang 2 pang napaslang na sina Abdul Sahibad at Fahad Sahibad na pawang miyembro ng Kidnap for Ransom Group na nag-operate sa Zamboanga Peninsula. Peso sa hiwalay na mensahe sa DZRH News, sinabi ni Army spokesperson Colonel Louis De Maala na pinaniniwala ang miyembro ang mga ito ng grupong nasa likod ng pagdukot kay Eastman. Una nang nadakip ng PNP ang 3 pang suspect sa nasabing krimen bago ang enkwentro na nangyari kahapon. Sa lagay ng panahon, lumakas pa at isa ng bagyo ang nasa typhoon category ang binabantayang bagyong si Ophel habang nagbabanta sa bahagi ng Northern Luzon. Sa huling bulletin ng Pag-asa na mata ng bagyo sa layong 475 kilometers, silangang hilagang silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot ng 120 kilometers per hour at meron itong pagbugso o gustiness na 150 kph. Kumikilos ang bagyo sa bilis na 25 kilometers per hour sa direksyong Pakanluran. Nakataas ngayon ang signal number 1 sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, northern and central portions ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, easternmost portion ng Mountain Province at easternmost portion ng Ifugao. Bukas pa inaasahan na maglalandfall ang bagyong Ophel sa bahagi ng Cagayan o ng Isabela. Susunod! Ay, ito nga pala, yung mga dumadaan dyan sa, yung mga galing ng Cavite, babaybay ng Ross Boulevard. Ako po, may ginagawa dyan sa Ross Boulevard EDSA flyover, kaya grabe ang traffic. Abangan po ang situational report dyan ng ating RH reporter. At ang ating Pasko Panalo promo nandyan sa Barangay San Jose, Navotas. Gusto nyo bang swertehin sa araw na ito habang naghihintay ng Quadcom hearing? Abay, lakasan na ninyo ang inyong mga
radyo at telebisyon. At sino itong aktor na umamin na tatay na siya? Pakikipag-balikan sa aktres na misis, abay lalo daw lumalabo. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:21 This time check is brought to you by ACS ng pera. Ayan ha. Ayos talaga ito. Ayos na ayos ito. Baka tinatanong ninyo, ano naman ang tinuturo nila dyan sa binabanggit nating financial literacy? Eto, marami po. Marami po. May lessons tungkol sa savings, budgeting at financial planning. Tinatalakay din nila ang anti-scam tips. Ayan, napaka-importante nito. Yung debt management. Meron palang ganon, debt management. Pangangasiwa ng inyong pagkakautang. Hindi katulad ng iba na pag nangutang, utang kalimutan. Entrepreneurship, insurance at retirement planning para maging mas informed at handa tayo sa kinabukasan. Ang laking tulong po nito sa mga kababayan natin. Financial wellness at tamang desisyon, malaking bagay talaga. Sa BDO, hindi lang tayo iniingatan sa kasalukuyan, tinutulungan din nila tayong magplano para sa ating magandang kinabukasan. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko po. Sa DZRH, panalo ka na kagad. Ano kayang pinagkakaabalahan ng mga taga-barangay San Jose Navotas? Sila rin kaya ay nagre-ready? Sila o kaya ay nagre-ready para sa kapanapanabik na Quadcom hearing? Inuulit po natin, dadalo raw po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, tutuloy kahit na itutuloy na rin ngayon ng Kongreso ang Quadcom hearing ngayong 9:30 a.m. Sinusubukan nun natin si dating spokesperson Salvador Panelo, busy na raw sila ngayon sa paghahanda, at ganon din si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Ayan, nagmi-meeting daw sila, mukhang nagbe-brainstorming para paghandaan ang pagharap ng dating Pangulo sa Quadcom. Mukhang ganun din ang mukhang ganun din itong mga Quadcom members. Pati si Congressman Ace Barbers at mga co-chair na sina Congressman Romy Acop, Congressman Benny Abante, Congressman Dan Fernandez. Sino pa isa? Oh yeah! Si Congressman Paduano. Di ba? Baka binakalimutan tayo magtampo. Di ba sila yung mga chair at co-chair ng Quadcom? Ayan ha. Mukhang nagre-ready rin. mukhang nabigla rin kaya sa desisyon. Dahil kahapon canceled na yan. Sabi as of Monday canceled na. Biglang nagdesisyon kagabi. Sino kaya ang nagdesisyon kagabi? Yan kaya ay collective decision nila. O baka may nagutos sa kanila. Tuloy nyo na yan. Tuloy nyo na yan. Pupunta ang dating Pangulo. Tuloy nyo na yan. Ayan. Kaya lahat sila ngayon ay hindi makausap. Mukhang lahat ay nakasubsob at nagbabasa, nagre-review ng kanilang mga araling panlipunan. Pero eto muna, mamigay muna tayo ng pera. Ng pera, may winner na! Aba, yan sa Pasko Panalo sa Barangay San Jose Navotas, RS6 Sharon Alvaro. Go, go, go! Yes, Kuya Jerry, tuloy ang hearing, pero ang pakiusap ng taga Barangay San Jose, bawal ang bisita. Ayan. Bawal ang bisita? Bawal ang bisita. Bawal ang bisita rito. Kaya saan yan? tayo rito. Kahit sa pwede ang bisita. Dahil nahuli natin naman ang asang nakikinig sa DZRH Radio. Itong ating winner ngayong umaga, dito yan sa Barangay San Jose sa Navotas City. At pinabas pa talaga niya yung kanyang radyo. Pero may kanyang radyo, di ba din? Ayun, no? Transistor Radio.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ferdy Johnson ng San Jose, Navotas City. Tatay Ferdy. Matagal ka nang nagraradyo. Matagal na po ako nagraradyo. Matagal nang nagraradyo. At sino paborito mong announcer tuwing umaga? Si Anthony Taberna at saka si Jerry Baha. Jerry Baha, Anthony Taberna, 2-4-2, bigyan ng 1,000 pesos. At syempre, Jerry, meron din siyang kukutkutin mamaya habang nanonood ng quantum hearing. Ayan, ako. Ano ba laman yan? Ano ba laman yan? Balde na yan? Package. May mushroom, tapos may may fruit cocktail ba yan? Pansit. May fruit cocktail pa. Yun, naman. Talaga yun ang hinanap, ano? Yung pang Noche Buena talaga. At syempre, bukod dyan sa iyong grocery, ang payong, ang mahiwagang payong. Mahiwagang payong. Kapag ba nagpayong yan pang-sponsor sa maulang panahon dahil 3 ang bagyo. 3 bagyo. Kasama si Pipito. Yan, parating si Pipito. Mahiwaga raw ba yan, Sherwin? Mahiwagang payong ba yan? Magiging invisible ba kapag gamit yan? Hindi, pag binaligtad yan, magiging siksik, liglig, umaapaw. Basta ang gamit ng baliktad, magiging siksik, liglig, umaapaw ang inyong payong. Opo, lahat ng biyaya ating masasagap. Yan, di ba? Talagang paniwalang-paniwala sa payong natin. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Deezer H Pasto Panalo Promo, RE number 6, Sherwin Battle para Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yehey! Thank you! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:32. Tuloy ang mga pangunahing balita. Hindi na nagulat si Pangulong Bongbong Marcos sa naging reaksyon ng China kaugnay sa bagong batas hinggil sa maritime zones at archipelagic sea lanes. Ito ang binanggit ng Pangulo kasunod ng pag-alma ng China at babala na maaring magpalalang ng tensyon sa karagatan ang pagpasa sa dalawang batas. Higit ng Pangulo, kailangan ng nasabing batas upang maprotektahan ang sovereignty at ang karapatan ng Pilipinas kabilang ang pagtukoy sa mga teritoryong sakop ng bansa. We have to protect our sovereign rights and our sovereignty. So it serves a purpose that we define closely what those boundaries are, and that's what we're doing. Si Pangulong Bongbong Marcos, pinabulaanan ng PNP ang lumabas ng mga report na tumaas ang mga kaso ng cybercrime sa bansa. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jane Fajardo, bumaba pa nga ang 14.86% ang mga kaso ng cybercrime sa second quarter ng 2024 kumpara noong unang bahagi ng taon. Reaksyon ito ni Fajardo sa report ng Social Weather Station na mula sa 3.7% noong June ay tumaas sa record high na 7.2% noong September ang bilang ng mga pamilyang nabibiktima ng cybercrime. Baka mali yung pinagkukumparahan. Yung binabanggit ni General Fajardo ay per quarter. Itong binabanggit naman ng Social Weather Station ay monthly. Pagkaiba yun. Kapag sinuma mo yung monthly tsaka quarterly, maaaring maging magkaiba ang magiging resulta. Bantay sarado ngayon ng PNP ang Cebu City Hall matapos ang tangkang pag-takeover ng kampo ng dismissed Mayor Michael Rama kaya kahit tinanggal na sila. 50 tauhan ng PNP ay kinalat sa loob at labas ng City Hall at pinaigting ang pagsusuri sa mga taong pumapasok. Ikinandado rin ang Mayor's Office kung saan naaresto nitong nakarang linggo si dating City Administrator Attorney Colleen Rosel dahil sa pagpupumilit na bumalik sa trabaho kahit sinibak na sa pwesto. Iginit ni Rosel na si Rama pa rin ang lehitimong alkalde ng Cebu City bagaman dinismiss na ito ng ombudsman dahil sa nepotism. Sa kabila ng pangyayari, tiniyak ng mga kaukulang opisyal na iniimbestiga ng insidente at magpapatuloy daw ang normal na operasyon ng City Hall.
Samantala, ikakasa na ngayong araw ang Kalinga sa Maynila Service Fair sa port area sa lungsod ng Maynila. Sa anunsyo ni Manila Mayor Hani Lacuna, isasagawa ang service fair sa barangay 650 sa District 5 Railroad Drive mula alas 2 ng hapon hanggang alas 5. Ang aktibidad na ito ay idinisenyo para direktang maihatid sa mga Manileño mga kinakailangan nilang serbisyo nang hindi na kailangan pang pumunta sa City Hall o mga kaukulang establishmento. Alok dito ang medical services, social welfare services, senior citizen services, civil registry services at employment services. Meron ding community forum sa nasabing aktibidad kung saan ay maaaring direkta nang ipaalam ng mga residente sa mga city officials ang kanilang mga problema sa lungsod. Metro Manila ngayon. Silipin na natin ang traffic. Dito sa Ross Boulevard, dyan sa flyover may ginagawa. Ano yan? Inabot ba ng inumaga ba? Yan ba pang madaling araw na gawa lang o talagang mahaba ang repair? Ando ng ating RH15, Giselle Recaport. Come in, Giselle! Jerry, 5 araw ng kalbaryo ng mga motorista ang tukod na trapiko sa EDSA flyover. Dito yan sa kabaan ng Ross Boulevard sa Pasay City. Partikular na yung mga papunta doon sa Maynila, Monumento, Balintawak at North Luzon Expressway kung magmumula sa Naiya, Cavite at Parañaque City. Sumasalang kasi sa repair ng Department of Public Works and Highways itong expansion joint ng flyover going northbound na tatagal hanggang alas 5 ng umaga bukas, November 14. Pag sinabing flyover ng Ross Boulevard, tama ba? EDSA. Yes, EDSA flyover sa kahabaan ng Rojas Boulevard, Jerry. Nagsimula itong repair noong November 8 at magtatagal daw madaling araw bukas, November 14 naman. Kabilang doon sa isinasagawa sa flyover yung curing ng concrete simula sa inner lane at sa outer lane. Possible naman sa mga motorista yung EDSA flyover, pero kung tayo kanina halos 1 oras na nababad sa walang dalawang trapiko, yung ibang motorista inirereklamo nila na 2 oras silang natitengga. Grabe, Abril ka, Jerry, isinalang na rin yung parehong southbound at northbound lane ng EDSA flyover sa concreting, reblocking, sa asphalt overlay at application ng thermoplastic pavement. Bahagi pa rin yan ng inisyatiba ng DPWH na patatagyan ng lahat ng flyover at ng parehong istruktura sa National Capital Region bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One. Giselle, yung lane na nire-repair at sarado talaga, northbound kamo, saan papunta yung northbound? Going northbound sa Pamaynila ito ka, Jerry. Nadadaanan naman ng mga motorista pero magtatagal ka talaga ng halos 1 oras hanggang 2 oras pag minalas ka. Ganun katukod yung traffic. Pamaynila. Yung mga galing ng mga galing ng Naiya ito. Naiya, Cavite. Papunta ng direksyon ng CCP complex dito sa atin. Oo, ka, Jerry. Diretso dyan sa CCP, mga biyahe sa Monumento, Balintawak, NLEX, ayan. Ayun. Ang EDSA, yung ilalim niyan, ng flyover na yan. Yung EDSA ay yung galing naman ng MOA, papunta dyan. Yung ilalim, yun ng EDSA. Correct. Yung Ross Boulevard, yung ibabaw, flyover. Ayun, nagkaliwanagan na. Nalinawan ko na. So yan yung flyover diyan sa Ross Boulevard patawid ng EDSA. So ang nire-repair, ang under-repair ay yung papunta ng Maynila. Mismong flyover. Kanina daw may pa-isa-isang nakakalusot. Ito may video, pa-isa-isang nakakadaan. Nakakadaan ka, Jerry. Passable sa mga motorista. Yun nga lang, traffic talaga. Sa dami, kung sa baba hindi na magpa-flyover, sa baba na lang. Sa baba ka na lang. Sa baba. Kumusta yung baba naman? Mahaba ang pila ng mga sasakyan ka, Jerry. Pero dyan sa EDSA,
Sa EDSA mag-U-turn. Papasok sa EDSA, kakanan sa EDSA, tas U-turn, U-turn, balik sa Rojas Boulevard. May mga alternatibong ruta naman ka, Jerry. Depende syempre sa yung destination. Pwede kang dumaan sa EDSA Makati o sa Osmeña Highway na lang. Huwag na lang dito sa may EDSA flyover, lalo na kung nagmamadali kang papasok sa trabaho o sa paaralan. Dahil na umaabot ng 1 hanggang 2 oras na maiipit ka sa traffic. Kung galing ng Cavite o ng NAIA, dyan na sa Makapagal, dumaan. Oo, correct. Meron nga ka, Jerry, ang sabi nung isang motorista kanina, 2 oras siya na naipit sa traffic. Galing siya sa NAIA Road, papunta lang sa San Juan de Dios Hospital, na likely 2 kilometer lang yung distance. Oo, ganun katagal na mababa. Tagal, kaya iwasan na lang yung lugar. Mukhang matagal pa yung repair na yan. Oo. Hanggang bukas, ang sabi ng DPWH sa kanilang abiso, hanggang alas 5 ng umaga bukas, siguro ay iwasan na lang ito ng mga motorista dahil magtatagal nga yung repair ng kagawaran sa nabanggit na oras. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, yung mga dumadaan dyan. Yan, palagay ko, alam, mga taga Cavite, galing Cavite, Parañaque. Ayan, iwasan na lang ninyo yung Rojas Boulevard EDSA flyover. Manap na kayo na ibang alternate route para hindi kayo matenga sa traffic. Ano sana ba yun? Ayun. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:42. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pediatric. 7:47 ang ating oras. Tuloy ang mga pangunahing balita. Nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang probisyon sa kalalabas na Executive Order No. 74 na nagbabawal sa operasyon ng POGO sa bansa. Ito ay matapos ilutang ni Senator Risa Ontiveros ang ilang umano'y loopholes sa kautusan na maaaring magpatuloy pa rin sa POGO na mag-operate sa mga casino at free ports ng PAGCOR. Maliwanag ng Pangulo, ang target ng EO ay ang nature ng POGO operations at hindi ang kanilang jurisdiction. Git ng Pangulo, sapat na ang inilabas na executive order at hindi na kailangan pa ng karagdagang alituntunin para tuluyang mawalis ang POGO at mga kaparehong operasyon. Magpapatupad ng 3 buwang fishing ban ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Western Visayas. Magsisimula ang pagbabawal sa pangingisda sa Visayan Sea sa November 15 hanggang February 15 ng susunod na taon. Layo ng close season na maprotektahan ang mga uri ng isda gaya ng sardinas, herrings at mackerel sa kasagsagan ng spawning period o pangingitlog. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeehaw! Suko yung nabi. Ay! Wala nang hinanay. Mr. Cupido, ayan, ang The Region 4A, Mr. Cupido, Mr. Jerry Asuncion Cupido, magandang morning. Balita ko inaawitan ka pa ng mga kasamahan mo dyan sa Darnang Mr. Cupido. Si RD Cupido. Ay, alam mo ba, RD Cupido? Ano ba sakop mo? 4A, Region 4A. Nako, hindi mo sakop yung Boracay. Sa'yo ko sana isusumbong yung meron hong mga impormasyon na naibigay sa atin na yung ipinamigay daw ng mga lupa diyan sa Boracay. Natatandaan nyo yon? Panahon ng Duterte administration, may mga ipinamigay na lupa diyan sa mga indigenous people ng Boracay para sakahin. Hindi raw ho mga locals doon, kundi sa ilang opisyal na maiikli ang pangalan napunta
Ayon sa ating bubuit, nako, ayan na naman. Deo, mukhang kinapos ka na naman. Kinapos ka na naman ang inabot sa bubuit. Sumideline na naman sa 2x2. Mother, sumideline na naman ang bubuit sa 2x2. Ayon sa ating bubuit, yun daw hong ipinamigay na nasa 40 hectares ay ilang mga kontrobersyal na opisyal ng nakarang administrasyon ang nakinabang. Hindi dun sa mga dapat na beneficiaries, kasi ang dahilan hindi naman na daw masasaka yung mga yon, hindi naman daw lupang sakahin yon. Yun na nga rin ang issue noon, di ba? Paano mong sasakahin ang mga batuhan at buhanginan? Ano itatanim mo doon? Hindi ba ang Boracay nga lugar yan, beach. Napakagandang beach. Mukhang yung daw hong lupang pinamigay na yon hindi na ano tawag doon? Untillable. Hindi na pwedeng bungkalin, hindi pwedeng taniman. Kaya ang nakinabang ay ilang kontrobersyal na opisyal ng nakaraang administrasyon na maiikli ang pangalan. Ayon sa ating bubuit, hindi, bubuit pala ni Deo na sumideline lang sa 2x2. Yan talaga hirap pag kulang ng abot. Pag kulang ng abot talaga sa sideline talaga Lakay, Mayor. Isakay mo nga muna sa Chubibo yung mga bubit na yan nang hindi na sumasideline. Iilan lang daw ho yun na yung pinagparty-partihan nila yung 40 hectares dyan. Nako Mr. Cupido. Ikaw na nga magparating yan sa kay DARA Secretary Conrado Estrella. Nang matingnan yan. Kung sino-sinong mga dating controversial na opisyal ng Duterte administration ang nakinabang dyan sa mga ipinamahaging lupa dyan sa Boracay. Nako, prime property yan. Prime property yan na pag nagkataon. Talaga naman. Tawagin natin si Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Wala pala sa linya si Morley. Ay, eto, Giselle, pakisabi mo nga raw sa mga nagtatraffic dyan sa Ross Boulevard. EDSA, yung nire-repair na UL. Pakisabihan nyo doon yung mga nakakasako. Pasay yan, Pasay. Yung mga traffic enforcer, may nag-text sa atin, regular na dumadaan dyan, Civic Lima. Tanggalin yung barrier sa ilalim. At maglagay ng traffic enforcer doon para sa halip na umakyat sa matraffic na sa iisang lane na ng Ross Boulevard EDSA flyover papuntang Maynila, sa ilalim na lang, tanggalin yung barrier doon at patagusin sila. May mag-traffic na lang doon para yung galing naman ng EDSA na didiretso sa MOA o kaya ay kakaliwa papuntang Cavite, ma-traffic din. May magta-traffic lang dapat. 'Di ba? Meron lang dapat na magta-traffic doon. Tanggalin mo na yung barrier kaysa naman sa 2 oras, 3 oras na nata-traffic yung mga nandyan. Ayan haba ng traffic, ilang araw na palang ganyan ang sitwasyon dyan. Para-paraan lang. Kailangan lang yung ilalim, kanina ko pa binabanggit yon. Kasi kung sa ilalim ka dadaan, galing ka ng Baklaran, hindi ka makakatagos bawal dumiretso sa ilalim gagawin mo, kakanan ka sa EDSA, sa Gawiro, nahanap ka ng U-turn, tsaka ka mag-U-turn, tsaka ka babalik ng Ross Boulevard, tsaka kakanan, papunta na ng Maynila. May harang kasi doon. Tanggalin yung harang at maglagay ng dagdag na traffic enforcer dyan sa lugar. Ganun sana. Samantala, nga pala, itong si dating PCSO GM Garma, ano sabi? I-deport pababalik sa Pilipinas. Siya huy pinalaya na sa kamera. Wala siyang kaso. Siya ay naging witness, pinalaya na sa kamera, kaya't nakaalis ho ito ng Pilipinas. Kaya lang,
parang kinansela na pala ng Amerika yung kanyang visa. Yun kaya ay dahil sa may request kaya na ganon ang Philippine government? May request kayang ganon ang Kongreso? Ayan, alamin natin, baka maungkat din yan sa hearing mamaya. Kaya si Garma at yung kanyang anak ay ipoproseso na ng pagpapabalik dito sa Pilipinas. Parang ngayon, hindi ba ngayon ba darating? Hindi pa. Hindi ba ngayon? Parang may narinig akong pwedeng ngayon din. Baka naman umabot ngayon sa hearing. Ha? Yuel, baka nasa biyahe na rin pabalik at baka pwede na rin sumali sa hearing para magkaharap-harap na ang lahat doon. Eto, may power up tayo kay Garma RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Jerry, inaasahan ng pambansang pulisya na maisasampa na sa mga susunod na araw ang kasong murder at frustrated murder laban kay dating Police Colonel at PCSO Chief Rina Garma kaugnay ng sinasabing pagpapapatay kay Retired General at PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, araw na lamang ang binibilang bago tuluyang maihablang reklamo sa mga pangalang sumabit sa muling pagbubukas ng kasong naingayan dahil sa congressional hearings. Tabatid na kabilang sa mga kakasuhan ay si Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Una lang sinabi ng PNP, tinatapos na lamang ng CITG ang mga dokumento ng pamilya ni Barayuga, maging ng driver nitong nakaligtas sa pananambang noong 2020. Kinumpirma ng PNP na hinara nga sa US Immigration si Garma at kanyang anak na babae. Pero wala umanong impormasyon ng Directorate for Intelligence kung ano ang dahilan ng naturang detensyon. Nilinaw, Jerry, ni Fajardo, na walang hold. Yung visa raw. Wala nga eh. Visa raw, canceled yung visa. Oo, canceled ang visa. Walang HDO, linawin natin sa ating mga tagapakinig dahil yung kaso concerning Barayuga ay isasampa pa lamang sa mga susunod na araw. Kapag wala kang visa talaga, hindi ka pa makakapasok dun sa bansang nagre-require ng visa kahit na ikaw walang kaso sa Pilipinas o hindi ka pinipigilang bumiyahe. Tulad nun, nangyari kay Garma. Kaya lang, ang tanong ko nga yun ba kusang ginawa ng Amerika na kinancel yung kanyang visa o may request dyan ang Congress natin o ang Philippine government? Yun ang dapat nating malaman. Oo, mukhang malalaman yan sa hearing. Pero ang malinaw kahapon sa binanggit ni Interior Secretary John Vic Remulla ay sureball na haharap ulit ata itong si Garma sa hearing. Yun nga lang, hindi malinaw kung yung hearing ngayon o yung susunod na petsa, dahil kung di ako nagkakabal, cancel dapat supposedly yung hearing today at bigla na lamang ulit itinuloy. Malalaman natin kung kailan susulpot itong si dating Police Colonel Rina Garma. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Jerryloom pre-painted ka na. Uy, happy birthday daw kay Tefania Ocampo ko. Ayan. Tefania Ocampo ko, happy birthday. Binabati ka ni Mr. Peter ko. At saka si Tita Lourdes. Tita Lourdes, advance happy birthday. Ang handaan po sa birthday ni Tita Lourdes ay this coming Saturday. I-announce ko ba yung lugar, Tita Lourdes? Sige, tatanong ko kay Mr. Jerome Tang. Kung saan ang handaan. Baka dagsaing kayo, no? Komportableng biyahe ang hatid sa inyo ng Cherry Tiggo 7 Pro. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay mayroong 12.3 inches infotainment na mayroong Apple CarPlay at Android Auto. Taglay nito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa mas swabing pagmamaneho. Meron din itong power tailgate para hassle-free ang pagbukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kayong dalang gamit na ikakarga sa sasakyan. Bukod pa riyan, ipinagmamalaki ng Cherry Tiggo 7 Pro
Pro ang taglay nitong 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak para sa inyong out-of-town road trip. Talaga namang panalo ka sa sasakyang ito. Kaya ano pang hinihintay? Subukan natin test drive ang Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin na ang Cherry dealership sa inyong lugar. Kabilis ng oras ano. Nako, konti na lang ipaghihintay natin. At now showing na. Now showing na ang Quadcom hearing na tuloy. At sa mga impormasyon ding natatanggap natin mula sa kampo ni dating Pangulong Duterte ay tuloy din ang dating Pangulo sa pagpunta dyan. Ang tabayanan yan, subaybayan sa DZRH live coverage. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Bah. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Backseat of Jackie's car.